mainit na balita ngayong tanghali. 16 na tao kumpirmadong patay habang 8 ang kritikal sa ospital matapos na mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Antique. Bus company na nagmamay-ari ng bus na naaksidente sa Antique, voluntaryong sinuspindi ang operasyon ng natitirang mga unit. LTO, pinaiimbestigahan na ang insidente. Mga nasawi sa 7.4 magnitude na lindol sa Surigao del Sur, umabot na sa 3 ayon sa NDRRMC. Minor aftershocks posibleng maramdaman matapos ang magnitude 5.9 na lindol kahapon sa Lubang Occidental, Mindoro. Pagyanig kahapon, walang kaugnayan sa mga lindol sa Mindanao ayon sa PHIVOLCS. Lugar na pinagbagsakan ng cyclone aircraft sa Isabela, hindi pa rin nararating ng mga rescuer. Bilang ng nasawi sa pagputok ng bulkan sa Indonesia, umakyat na sa 22. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 6, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Napuno ng sari-saring emosyon ang courtyard ng Supreme Court kahapon kasabay ng paglalabas ng resulta ng 2023 bar examinations kung saan mahigit 3,000 ang pumasa. Narito ang report ni Dante Amento. Sa 10,387 aspiring lawyers na kumuha ng isa sa pinakamahirap na pagsusulit, ang bar examination, 3,812 sa mga ito ang pumasa, nakatumbas ng 36.77% national passing rate. Sa mga pumasa, tuwa at iyakan ang kanilang reaksyon dahil tatawagin na silang attorney. Masalamat po una-una sa kay Lord God po, siya po talaga. Tapos masaya po ako kasi para sa magandang buhay ng anak ko. First doctor po siya, kaka 1 year old niya lang. It's a blessing po talaga. Maraming salamat po kay Lord. Sobrang saya po. Kakasundo ko lang sa magulang ko galing ibang bansa because they've lived there for more than 20 years. So they came home to wait for the results and we're very appreciative na pumasa ako. Without them, I wouldn't be in this place and this time. So maraming salamat. Si Joyce Grace Duremdes pinatunayan na kahit ilang beses pang mabigo sa pagsusulit, ay hindi siya sumuko hanggang sa magiging ganap na abogado. Sobrang halaga. This is my 3rd time already. And my previous score was 74.6. So, sungkit din. Samantala, pinaalalahanan naman ni 2023 Bar Chair Associate Justice Ramon Paul Hernando ang lahat ng bar passer na sumunod sa kanon ng pagiging professional. Yes, you have passed these 2023 bar examinations, but this is only the beginning of your professional life and you are going to be expected to be full adherence to the rule of law. Naniniwala din si Justice Hernando na makatwiran ang naging resulta ng pagsusulit. You know, ang feeling namin, yung 36.77 is just enough. It's reasonable. And objectively, it's a good number. And pati yung top 20, it's representative of law schools, no? It's varied. Kita nyo naman, iba-ibang law school. Manunumpa ang mga bagong abogado sa SMX Convention Center sa Pasay City sa December 22, 2023. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binati naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga pumasa sa 2023 bar exams. Sa kanyang post sa social media, pinayuhan ng Pangulo ang mga bagong abogado na manindigan sa integridad at manatiling totoo sa dahilan ng kanilang pagpasok sa legal profession. Hinimok din ng Pangulo ang mga bar passer na magkaisa sa pagtiyak na mabibigyan ng patas na hustisya ang bawat Pilipino.
Bukod kay PBBM, nagpaabot rin ng kanyang pagbati sa mga bagong abogado si Vice President Sara Duterte. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Vice Presidente na ang tagumpay na ito ng mga bar passer ay tagumpay ng kanilang pagsisikap, sakripisyo at katatagan sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok. Umaasa rin si VP Sara na pagsisilbihan ng mga bagong abogado ang mga kapwa natin Pilipino na may buong pagpapakumbaba at integridad sa layuning maprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino alinsunod sa batas. Kilala na ng Philippine National Police ang 2 persons of interest sa pagpapasabog sa Mindanao State University noong linggo. 2 posibleng lookout din ang pinaghahanap pa ng mga otoridad. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan. Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan ng 2 persons of interest sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa pangalan ay tukoy na rin ng PNP ang grupong kinaaniban ng mga ito. Yung 2 po na na-identify po natin, na base po ito doon sa mga description na ibinigay po ng mga nagsisimba po ng mga oras po na yon, at nung ipinakita po sa kanila yung mga pictures na fitting the description po nitong mga POIs po natin ay they positively identify po itong 2 POIs po natin. Maliban sa 2 POI, mayroon pang 2 posibleng lookout na pinaghahanap ang mga pulis. We are looking for at least 4 persons po. Maliban po dito sa POI natin, may 2 po tayong tinitignan na individual na posibleng nag-serve as lookout po dito sa nangyari pong pagpapasabog po. Kaugnay nito, itinanggi naman ng PNP na mayroong failure of intelligence sa nangyaring pagpapasabog. Wala pong failure of intelligence na nangyari po dito, kaya po minention ko na nga po yung priority intelligence reports kasi prior po sa mga sa insidente po na ito ay mga nagbababa po tayo ng mga direktiba regarding nga po dito sa mga important information that we need to validate. At bago po nangyari ito ay wala naman pong na-receive ang PROBAR ng any information that would lead to the specifics nitong mga alleged na magkakaroon ng pagbobomba sa Mindanao, particularly doon sa MSUs. Dagdag ni Colonel Fajardo, sa 4 na nasawi, isa dito ang estudyante, isang guro at 2 charge goer. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na sa House Committees on Justice and National Defense and Security ang House Concurrent Resolutions para sa proclamations na inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagkakaloob ng amnestiya sa mga rebelde at insurgent groups. Sa kabila ito ng pag-apila ni Vice President Sara Duterte kay PBBM na ikonsidera ang desisyon kaugnay ng amnestiya at planong muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nagpasalamat si Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Carlito Galvez dahil sa pag-adopt ng House Committees on Justice at National Defense and Security sa House Concurrent Resolution Numbers 19, 20, 21 at 22. Kinakailangang maipasa muna sa 2 kapulungan ng Kongreso ang concurrent resolutions kaugnay ng proclamations na inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaloob ng amnestiya sa mga rebelde at insurgent groups. I would like to thank the chairman of the Committee on Justice and the chairman of Defense for the overwhelming support. And this is really for the Filipino people so that we can finally have peace in our land. Batay pa kay Secretary Galvez, nasa 9,000 at 900 ang posibleng makinabang dito oras na pagtibayin ng Kongreso. Samantala, buo ang suporta ng political leader sa Kamara sa peace agenda ni PBBM. Sa isang pahayag, bilang nagkakaisang tinig sa House of Representatives at kumakatawan sa lahat ng political parties, hindi natitinag ang kanilang suporta sa inisyatibo ni PBBM kaugnay ng kapayapaan at national unity. Any chance, no matter how slim,
for a long and lasting and just peace in our country must be pursued with vigor as the most viable alternative to prolonged and internecine warfare. Ginawa ng mga ito ang joint statement kasunod ng apela ni Vice President Sara Duterte kay PBBM na ikonsidera ang planong resumption ng peace talks sa National Democratic Front of the Philippines, gayon din ang pagkakaloob ng amnestiya sa mga rebelding komunista. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman, kwinestyon na naging pahayag ni VP Duterte na deal with the devil ang pakikipagkasundo kamakailan ng pamahalaan sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ito ba, ano ba yung mas devil? Yung magtuloy-tuloy, yung advocacy na magtuloy-tuloy yung gera o maging peaceful, 'di ba, ang ating bayan? At alin ba yung mas devil? Yung gumasta ka ng 125 million na confidential fund na wala namang authorization mula sa Kongreso. So tingin ko yun ang mas devil. Nauna nang bigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta kay PBBM sa desisyong ibalik ang peace negotiations sa mga rebeldeng komunista. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat na National Task Force for the West Philippine Sea na pinaigting ng pamahalaan ang presensya ng Philippine Sea Vessel sa West Philippine Sea. Ginawa nito ang pahayag sa isinagawang briefing ng Task Force sa Kamara. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, gaano karami ang Philippine Sea Vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na deployed sa West Philippine Sea? Ella, dahil sa seguridad at operational matters, hindi inihayag sa public hearing na isinagawa ng House of Representatives Special Committee on West Philippine Sea ang partikular na bilang ng sea vessels ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na deployed sa West Philippine Sea kung saan may dispute ang Pilipinas at China. Bagkos, dinitali ito sa executive session ng House panel. Gayunman, tiniyak ng National Task Force for the West Philippine Sea na dinagdagan pa ang sea vessels na may Philippine flag sa disputed na lugar. Hiniling naman ng mga mambabata sa task force na ilatag din sa kanila ang mga suhestyon ng NTF-WPS upang matugunan ang mga insidente sa pinagtatalunang waterway. Sa gitna ito ng matinding deployment ng Chinese militia vessels sa lugar kamakailan at pangambang umigting din ang mga insidente roon. Nangako rin ng mga kongresista na ikokonsidera nila ang mga hiling na dagdag na pondo upang patatagin ang puwersa ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. December 5 nang ma-monitor ng Philippine Coast Guard na umabot sa 135 ang bilang ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef, subalit bumaba na ang bilang na ito sa 28. Ito ay matapos na magsagawa ng patrolya ang Philippine Coast Guard. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nangangamba ang isang mambabata sa posibleng maging tugon ng China sa gagawing Christmas convoy ng ating Ito Coalition sa West Philippine Sea. Kahapon nakipagpulong si Senator Francis Tolentino kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kaugnay ng swarming ng 135 Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Dito, napag-usapan niya ang posibleng agresyon mula sa gagawing convoy sa gitna ng presensya ng Chinese boats. Pangamba ng mambabatas, baka hindi lang umano harassment ang kaharapin ng convoy mula sa mga barko ng China. Baka hindi lang. Yun ang kinakabahan ko, baka may gawin na silang iba. Kasi nagawa na nila lahat nila yung laser beam, cannoning. Ito, maliliit na civilian na ito eh. Huwag naman dapat nilang gawin yon.
Naputol kalaunan ang pulong ng senador at DFA officials matapos ang 5.9 magnitude earthquake kahapon. Itataas sa full alert status ng pamunuan ng Philippine National Police ang kanilang pag-alerto sa buong bansa simula sa December 15. Ito ay bilang security measures na ipatutupad sa paparating na holiday season. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 100% ng mga pulis ang naka-duty tuwing nasa pinakamataas na alerto ang PNP. Ang hakbang ng PNP ay upang masiguro na hindi malulusutan ng mga masasamang loob ngayong holiday season. Katulong ng PNP sa pagbabantay ngayong holiday season ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Metro Manila Development Authority, Philippine Coast Guard at mga force multipliers mula sa mga local government units. Panawagan ng PNP sa publiko maging mapagmasid at alerto at agad na isumbong sa mga pulis kung may makikitang kapansin-pansing bagay o tao sa kanilang lugar. Nag-abiso na sa mga motorista ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na asahan na ang matinding traffic sa Metro Manila ngayong darating na 3 weekend sa buwan ng Disyembre. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, inaasahan na ang mabigat na trapiko ngayong darating na December 8, bunsod ng long weekend dahil papatak ng special non-working day ang araw ng Biyernes. Habang inaasahan rin ang matinding traffic sa December 15 na matatao naman ng payday weekend at last-minute shopping sa mga mall. Samantala, sa December 22 naman, inaasahan na magsisimulang dumagsa ang mga pasahero na uuwi sa mga probinsya, gayon din ang mga luluwas ng Metro Manila dahil sa selebrasyon ng holiday season. Balita. 2 bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang sumasailalim sa 5 araw na isolation matapos magpositibo sa COVID-19. Ganap ng batas ang Republic Act 11966 o ang Public-Private Partnership Code of the Philippines na sinertipikahang urgent legislation ng Pangulo sa layong magkaroon ng stable at predictable na environment sa pinapasok ng mga kontrata ng pribadong sektor. Isa pang priority legislation ang nilagdaan na rin ng Pangulo, ang Republic Act 11967 o ang Internet Transactions Acts of 2023 na layo namang magbigay ng proteksyon sa mga consumer at mga nagbebenta ng mga produkto online. Ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng cash benefits sa 700,000 sambahayan matapos matuklasan na qualified pa rin ang mga ito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sinuspindi ng DSWD ang benepisyong natatanggap ng 700,000 na pamilya habang nakabinbin ang evaluation sa kanilang status noong umpisa ng taon. Napagpasyahan na ipagpatuloy ang kanilang benepisyo matapos ang evaluation ng DSWD at 2 pagpupulong sa pagitan ng DSWD at ng House Committee on Poverty Alleviation na pinamumunuan ni Congressman Michael Romero. Pagtitiyak ni Romero, makukuha pa rin ng 700,000 families ang kanilang benepisyo mula noong panahon ng kanilang pagkakasuspinde. Patuloy na nangungulelat pagdating sa math, reading at science sa mga estudyanteng Pinoy na may edad na 15 taong gulang kumpara sa mga mag-aaral sa ibang mga bansa. Ayon sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA, ang mean score ng mga Filipino student para sa science ay 356,347 sa reading at 355 sa math. Samantalang, ang mean score ng OECD countries sa math ay 472,476 sa reading o 476 sa reading at 485 sa science.
Ayon sa pag-aaral, ang average result ng bansa ay halos kapareho ng resulta noong 2018, ang unang beses na sumali ang Pilipinas sa PISA. Isinasagawa ng OECD ang PISA study tuwing 3 taon upang alamin kung gaano kahusay ang mga learners sa paglutas ng mga komplikadong problema, pag-iisip ng kritikal at epektibong pakikipag-usap. Layon din ng pag-aaral na makapagbigay ng mga insight sa sistema ng edukasyon ng mga bansa. Inaprubahan na ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Si Laurel ang kauna-unahang full-time na kalihim ng Department of Agriculture. Pagtitiyak nito, walang makukuhang anumang pabor ang kaniyang pamilya at ang mga negosyo ng mga ito, kabilang na ang isang deep sea fishing company na nag-ooperate sa Asia-Pacific region. So, there should be no special favors for my family's companies, no accommodation, and my family will not allow that. Lusot na rin sa CA panel ang appointment ni Health Secretary Ted Herbosa. Walang tumutol sa mga miyembro ng Committee on Health ng Commission on Appointment nang irekomenda ang nominasyon ni Herbosa. Dati nang na-bypass ang appointment ni Herbosa dahil sa kakulangan ng oras ng CA, pero ni-reappoint ito ng Pangulo nitong Setyembre. 4 na major global awards ang nasungkit ng Pilipinas sa ginanap na World Travel Awards 2023. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakuha ng bansa ang Global Tourism Resilience Award dahil sa ipinakita nitong global leadership, pioneering vision at mga inobasyon upang malagpasan ang iba't ibang hamon. Muli namang nakuha ng bansa ang World's Leading Dive Destination at World's Leading Beach Destination Awards. Iginawa din sa Pilipinas ngayong taon ang World's Leading City Destination para sa lungsod ng Maynila. Ayon sa World Travel Awards President at founder na si Graham Cook, bukod sa nagagandahan ng diving at beach resorts ng Pilipinas, ang mga Pilipino ang pangunahing asset ng bansa na dahilan upang makilala ang ating turismo. Mula sa work ethics, pagiging masiyahin at magiliw sa mga bisita na anya, ang mga katangiang ito ay hindi makikita sa ibang bansa. Nagsimula na ang 2 araw na National Decongestion Summit kasama ang 3 sangay ng pamahalaan. Layo nito na makalikha ng mga solusyon para tuluyang mapaluwag ang mga piitan sa bansa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung inisyal na hakbang ng pamahalaan para ma-decongest yung mga bilangguan sa bansa? Magandang tanghali aga sa bahagi ng Senado. Tiniyak ni Senate President Mig Zubiri na susuportahan nila ang paglalaan ng pondo sa pagtatayo ng supermax facilities para sa mga nahatulan ng heinous crimes. Maaring itayo ito sa Luzon, Visayas at mayroon din sa Mindanao. Sa pamamagitan nito, bukod sa maihiwalay yung mga tao na nahatulan sa mga karumal-dumal na krimen, sila ay mababawasan din yung mga nakakulong sa isang correctional facility. Ang House of Representatives naman ay pag-aaralan ang rekomendasyon na decriminalization ng libel, abortion at dwelling o itong simpleng hamunan ng gulo o kaya ng away. Sinabi naman ni Senate President Mig Zubiri na pag-aaralan nila ang panukala pero sa personal anya ay tutol siya sa decriminalization ng abortion. Bills doon sa decriminalization, so we're looking at the merits of each bill. Ayon naman sa Department of Justice o DOJ, maging short-term na solusyon lamang ang decriminalization ng mga nabanggit na paglabag. Sila na po bahala mag-discuss at siguro mag-analyze doon sa legality or sa decriminalization ng abortion at libel. Samantala, naniniwala naman si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na mararamdaman sa mga hinaharap na panahon ang mga pagbabago sa penal colony sa bansa
dahil sa ipinahayag na suporta ng ibang sangay ng gobyerno. Ngayong araw ay nagsimula na ang 2 araw na National Decongestion Summit na dinadaluhan ng mga kinatawan mula sa 3 sangay ng pamahalaan. Nag-uusapan dito ang sobrang siksikan o mga congested na mga piitan sa bansa at yung mga kaakibat na mga solusyon dito. Yan lang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Sa iba pang balita, 3 na ang naitalang nasawi matapos na tumama ang 7.4 magnitude na lindol sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur noong Sabado ng gabi. Sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of December 6, 3 na ang naitalang patay. May 48 ang sugatan. Umabot naman sa mahigit 132,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng lindol. Sa update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, sumampa na sa 2,959 ang naitalang aftershocks matapos ang malakas na lindol. 34 sa mga ito ang naramdaman na may lakas na aabot sa 1.1 hanggang 6.4 magnitude. Sa ngayon, nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Surigao del Sur dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng lindol. Isang malakas na lindol din ang tumama sa Occidental Mindoro kahapon at naramdaman sa iba't ibang panig ng Luzon pati na sa Metro Manila. Dahil sa pagyanig, pansamantalang itinigil ang operasyon ng mga linya ng tren sa National Capital Region. Narito ang report ni JP Nunez. Metro Manila ang pagyanig na idinulot ng magnitude 5.9 na lindol mula sa Occidental Mindoro pasado alas 4 kahapon. Ayon pa sa PHIVOLCS, sa lakas ng lindol, naramdaman rin ang mga pagyanig sa malaking bahagi ng Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal at ilan pang mga lugar sa Luzon na may lakas na intensity 5 hanggang intensity 1. Agad namang ipinatigil kahapon ng Department of Transportation ang lahat ng biyahe ng LRT, MRT at Philippine National Railways matapos ang malakas na pagyanig. Pansamantalang pinatigil ang pagpapapasok ng mga pasahero sa mga istasyon dahil wala munang biyahe ang mga tren. Pagkatapos ng lindol ay agad namang nagsagawa ng visual inspection ang MRT at LRT na bahagi ng safety procedure. Ito ay upang tiyakin na walang anumang pinsala na idinulot ang lindol at masiguro ang ligtas na pagbiyahe ng mga pasahero. Bandang alas 5 kahapon ay nagbalik naman sa full operations ang LRT 1 at 2 at MRT 3 habang pasado alas 6 naman ang PNR. Ang Manila International Airport Authority agad ding nagsagawa ng inspeksyon sa lahat ng terminal at mga pasilidad ng NAIA. Base sa report ng MIAA, wala namang naitalang damage na idinulot ang lindol. Sa tindi ng pagyanig, nagsilabasan ng gusali ang mga empleyado ng Malacanang para mag-evacuate. Pansamantala ring inihinto ang sesyon sa House of Representatives maging sa Senado at agad na nag-evacuate ang mga tao. Maging ang mga empleyado sa iba pang mga opisina at maging ang mga taga-UNTV ay agad ring nagsilabasan ng building matapos ang malakas na lindol. Sa monitoring ng PHIVOLCS, nasundan pa ng mga pagyanig sa Occidental Mindoro na aabot sa magnitude 3 na lindol. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posible makaranas ng light o minor aftershocks matapos ang magnitude 5.9 na lindol na yumanig kahapon sa may lubang Occidental Mindoro. Sa isang panayam, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na posibleng umabot sa magnitude 4 hanggang 4.9 ang aftershocks na maaaring maranasan. Sa tala ng PHIVOLCS, mayroon ng 79 na mga aftershocks ang naitala matapos ang magnitude 5.9 na lindol kahapon. Samantala, nilinaw naman ang PHIVOLCS na walang kaugnayan ang lindol kahapon sa magnitude 7.4 earthquake na naranasan sa Hinatuan, Surigao del Sur noong Sabado ng gabi. Kahapon,
Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang bayan ng Lubang, Occidental Mindoro, kung saan naramdaman ring malalakas na pag-uga sa Metro Manila at ilan pang lugar sa Luzon. Kinumpirma ng provincial government ng Antique na mayroon ng 16 ang bilang ng mga nasawi matapos na maaksidenteng mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa bayan ng Hamtik dakong alas 4 ng hapon kahapon. Sa update ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mayroon pang 8 mga biktima na isinugod sa Iloilo Hospital ang nasa kritikal na kondisyon, habang 4 naman sa mga ito ang nasa stable ng kalagayan. Sa ngayon, aabot na sa 28 mga biktima ang documented ng mga otoridad. Biniberipika pa ng mga ito kung ilan talaga ang mga pasaherong sakay ng bus bago nangyari ang aksidente. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang retrieval operations sa iba pang mga biktima at inabisuhan ang mga barangay at municipal government na agad ipagbigay alam sa PDRRMO sakaling mayroong matagpo ang katawan ng mga biktima. Tiniyak naman ng provincial government ng Antique na sasagutin nila ang medical expenses ng mga biktima, gayon din ang pagkakaloob ng burial assistance sa mga nasawi sa malagim na aksidente. I know it's not right for me to say don't worry, but I'd like to assure you that whatever hospitalization, medicines, and what they need, we will take care of that. Hindi ka magkabalaka. And for the funeral expenses of those who unfortunately died, we will talk about that, and I'm sure tulungan natin sila sa andang funeral expenses. For now, again, I appeal, please, let us not spread a horrific and horrendous news, no? Kasi let us respect the families of the dead and those who are affected. All we need from you, mga Kasimanwas, are your prayers. Pinaimbestigahan na ng Land Transportation Office o LTO sa mga opisyal sa Western Visayas Regional Office kung ano ang naging sanhi ng pagkahulog ng bus sa Antique na ikinasawi ng 16 na mga pasahero. Ayon sa LTO, nasa mandato nila na tiyaking roadworthy ang mga bumibiyaheng sasakyan, lalo na ang mga pampublikong transportasyon. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, may nakikita na ba ang LTO kung sinong may pananagutan dito sa trahedyang ito? Ella, sa ngayon inatasan na ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang Regional Director ng LTO Western Visayas para imbestigahan nga itong insidente ng nahulog na bus sa Antique. Sa ngayon wala pa namang sinasabi ang LTO kung sino ang may pananagutan sa insidenteng ito. Ayon kay Asik Vigor, nais niyang ipakuha ang mga impormasyon ng naging dahilan ng aksidente upang magamit sa iba pang mga hakbang para mapigilan ang kahalintulad na trahedya. Kabilang anya sa kanilang mandato ang roadworthiness test o roadworthiness test sa mga pampublikong sasakyan, lalo na ng mga pamprobinsyang bus para tiyaking ligtas ito. Mayroon rin anyang mandato sa kanilang mga tauhan na tiyaking maayos ang physical at mental condition ng mga bus driver. Muling binigyang diin ng LTO ang kanilang kampanya na no registration, no permit policy para tiyaking legal ang pagbiyahe ng mga bus. Nagpaabot naman ng mensahe ng pakikiramay ang LTO sa mga kamag-anak ng mga nasawi at ipinapaalam na rin kung sino o kung ano ang pwede nilang maitulong sa mga biktima at gayon din doon sa mga nasa ospital. Batay naman sa report ng Bacalyar Transit na siyang operator ng Ceres Bus na nahulog sa bangin, kasama sa mga nasawi ang driver, inspector at konduktor. Ang area din nila na pinaghulugan ng bus ay isang accident-prone area kung saan mayroon na ring mga nahulog na sasakyan sa nakalipas. Magbibigay naman daw nila ang management ng financial, medical at burial assistance sa mga biktima. Tinitiyak naman nila ng Bacalyar Transit na well-maintained at roadworthy ang mga ipinapasada nilang mga bus. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella.
JP, nabanggit mo, no, dahil prior to that, meron din palang naging aksidente dyan. So ano ang ginagawa ngayong hakbang ng LGU para maiwasan ang trahedyang ganyan? Sa ngayon, Ella, babalikan pa lang natin, no, meron daw update galing dun sa provincial government at kasalukuyang nagsasagawa ng press conference at maaari isa yan dun sa mga detalye na pwede nating makuha. Pero sa ngayon kasi ang nakuha pa lang nating side ay yung sa LTO pati dun sa kumpanya na nag-ooperate nitong bus na nahulog. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Nasa 5 kilometro pa ang layo ng ground rescuers mula sa crash site sa San Mariano, Isabela, kung saan bumagsak ang eroplano na naiulat na nawawala noong November 30. Ayon sa pamunuan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Palanan, Isabela, pahirapan pa rin ang pagpunta sa crash site dahil sa matatarik at malalim na ilog na dadaanan bago makarating sa kinaroroonan ng natagpuang Piper plane. Ang detalye ihatid sa atin ni Grace Flores live. Grace, nasaan na ngayon itong mga ground rescuers at ano na yung latest sa rescue operations? Yes, Aga, magandang tanghali. Nasa Sitio Lokban sa San Mariano, Isabela na ang isang team ng ground rescuers ang umalis kaninang umaga patungo sa crash site kung saan nakita ang wreckage ng nawawalang eroplano. Ayon kay Glenn Cabaldo, maaga pa lang ay agad na naglakad ang ground rescuers tungo sa crash site kung saan nakita ang bumagsak na Cherokee plane sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre sa San Mariano, Isabela. Aniya, nasa Sitio Lokban na raw ang isang team na kinabibilangan ng Philippine National Police Isabela, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Palanan LGU at ilang katutubo na sumama sa search and rescue team operation. Naglakad naman yung mga rescuer namin kaninang umaga pa. So itong isang team ng mga rescuer, nagbato sila ng nila ngayon na mula dun sa crash site is nasa 5 kilometers na lang yung layo. Hamon sa ground rescuers ang tarik ng mga bundok na kanilang tatahakin at ng lalim ng mga ilog na kanilang madadaanan sa bahagi ng Sierra Madre. Ayon pa kay Cabaldo, may naiulat din na isang rescuer mula sa Philippine Army ang nasugatan sa tarik at madulas na daan na kanilang dinadaanan. Pero yung terrain na tatahakin nila, mahirap pa sabihin mo kahit 5 kilometers na lang, bundok na mataas pababa, kahit malapit lang, pero pag linakad mo yun, times 2 pa yun, ma'am. Dagdag pa ni Cabaldo na hindi rin nakisama ang panahon dahil sa mahamog at maulap, kaya hindi makapagpalipad ang Philippine Air Force ng helicopter para mag-drop ng parajumper upang mas mabilis na makarating sana sa crash site ng eroplano. Sa ngayon ay patuloy tayo nakaantabay sa magiging development nitong natagpuang eroplano sa may bulubunduking bahagi ng San Mariano, Isabela. Aga, sa ngayon ay palaisipan pa rin sa mga otoridad kung ano ang kalagayan ng piloto at pasaherong sakay ng nasabing cyclone aircraft. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores. May bahagyang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na mga linggo ayon sa Department of Health. Pero wala pa naman umanong outbreak ng tinaguriang walking pneumonia sa bansa. Ang detalye sa report ni Gladys Tuabi. Dahil wala ng restriksyon na sinusunod ang mga tao laban sa COVID-19, ayon sa Department of Health, inaasahan ang pagtaas ng kaso nito sa bansa. Sa katunayan, 4 na linggo ng sunod-sunod na nakapagtatala ang kagawaran ng mahigit 1,000 kaso. At nitong linggo lamang ay nakapagtala ito ng 1,340 cases. Wala pa namang kaming hakbangin na magbigay ng napakalaking alerto na mag-ingat po lahat at magkaroon ng mga mandatory masking sapagkat itong inaasahan natin lalo na ay wala na tayong restriction
at maraming lumalabas na, marami talaga ang nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa maraming tao. Ganun pa man inihayag ng DOH na wala pang napapaulat na overcrowding sa mga ospital dahil sa COVID-19. Maging sa mga pribadong ospital ay wala ring napapansing pagtaas ng admission ng COVID-19 patients. Ngunit pagtitiyak sa publiko na nakahanda ang kanilang pasilidad at COVID-19 ward sakaling tumaas ulit ang kaso sa bansa. So far kasi mga aming yung na-receive namin reports, hindi naman gano'n kadami ang COVID. And then kung meron mga COVID kasi mga incidental lang yun, COVID lang, hindi yung talaga mga grabe na COVID. And hindi talaga nanonotice na tumataas right now kaysa sa mga flu-like diseases. Okay naman, the hospitals, special private hospitals are ready. Yun naman kanilang mga COVID areas, hindi naman nila pinlose yan. May ilang opisyal na ang nahahawaan ngayon ng naturang virus. Kabilang na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangan sumailalim sa 5-day isolation matapos magpositibo. Positibo rin sa COVID-19 si Pasig City Mayor Vico Soto at Senator Cynthia Villar. Samantala, kasabay ng pagtaas ng mga kasong na itatala ng respiratory illness sa China at Europa, partikular na sa mga bata, ay ang pagkakaroon naman ng mataas na kaso ng respiratory cases sa Pilipinas. Ngunit sinabi ng DOH na nananatiling wala tayong walking pneumonia outbreak. Sinasabing ang naturang pagtaas ng kaso ay dahil sa panahon at hindi dahil sa bagong virus. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Muling binigyang diin ng kagawaran sa publiko ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask at physical distancing para mabigyan ng proteksyon ang sarili. Advice is the same. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawan. Kung may sakit ang bata, huwag nang papasukin para hindi makahawan ng ibang bata sa eskwelahan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 246 na kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus ang naitala ng Department of Health Region 5 mula buwan ng Enero hanggang Hunyo ngayong taon sa buong Kabikulan. Ayon pa sa kagawaran, nasa edad 25 hanggang 34 ang may pinakamaraming kaso ng HIV sa Bicol. Nagpaalala naman ang DOH Bicol na sundin ang mga pamamaraan na ibinabahagi ng kagawaran upang maiwasan ang nakakahawang sakit. Patuloy naman ang ginagawang panghihikayat ng DOH Bicol at iba pang mga grupo sa publiko na makiisa sa kampanya ng kagawaran hinggil sa tamang impormasyon ukol sa HIV/AIDS upang masugpo ang anumang diskriminasyon at stigma na nararanasan ng mga taong mayroong ganitong uri ng kondisyon. Magpapatupad ng visa bans ang US State Department laban sa mga individual na sangkot sa pagbaliwala ng kapayapaan, seguridad at stability sa occupied West Bank. Ito ang inihayag ni US Secretary of State Antony Blinken nang i-anunsyo ang isang bagong visa restriction policy. Target ng paghihigpit ang mga taong gumawa ng karahasan o hakbang upang limitahan ang access ng mga sibilyan sa mahalagang serbisyo at pangangailangan. Posible ring maapektuhan dito ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Paulit-ulit na nagbababala si President Joe Biden at iba pang senior US officials na dapat gumawa ng paraan ng Israel upang mahinto ang karahasan ng Israeli settlers laban sa Palestinians sa West Bank. Ubigting ito simula noong October 7 Hamas attack sa Israel. Umakyat na sa 22 ang bilang ng mga taong nasawi sa pagputok ng Mount Marapi sa Sumatra, Indonesia.
Ito ay matapos matagpuan ang siyam-pang labi ng mga otoridad. Patuloy naman sa paghahanap ang rescuers sa isa pang nawawalang hiker. Tanghali ng Martes, December 5, nag-aalburuto pa rin ang bulkan dahilan upang bumagal ang rescue efforts ng mahigit 200 personnel. Nakatakdang umapela ng direkta si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa US Senators upang makakuha ng mas maigting na suporta. Ito ay bago ang nakatakdang procedural vote sa Senate kaugnay ng Emergency Aid Package kung saan nakapaloob ang mahigit $60 billion o 3.3 trillion pesos para sa Kiev. Isang linggong naantala ang pondo dahil sa alitan ukol sa domestic policy sa Kongreso. Nagbabala na ang White House na mauubos ang pondo sa katapusan ng 2023 at maaaring manalo sa digmaan si Russian President Vladimir Putin kung hindi kikilos ang mga mambabatas. Bukod sa saya na dulot ng pagsali sa UNTV Cup sa mga public servant dahil nalalaro nila ang paborito nilang sports at nakakatulong pa sa kapwa, ayon sa team ng SSS Kabalikat, nagiging daan din ang liga para makabuo sila ng magandang samahan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Initially nga hindi pa kami nagpapapanalo, but I think this season will be a winning season for us. So sobrang winning in terms of improvement of competition, in terms of relevance to the league, in terms of our impact. So yun yung dahilan ba't kami sumali at patuloy na sumasali. Nice pass. Good ball reversal. Mataas ang moral ng SSS Kabalikat dahil nakapasok na sila sa win column sa kabila ng naunang dalawang pagkatalo sa nagpapatuloy na eliminations ng UNTV Cup Season 10. Kaya naman mas ganado sila na lalo pang pag-usayan ang kanilang mga susunod na game. Susunod na makakalaban ng SSS ang Malacanang Team OPPMS Trailblazers sa Huwebes, December 7. Sakaling manalo sila sa laban, ay malaki na ang tsansa nila na makaabante sa susunod na round. Para sa Team Kabalikat, inspirado sila sa bawat pagtungtong nila sa hardcourt ng Liga ng Public Servants. Ang inspiration po namin, gusto po talaga namin makasali dito sa UNTV para makatulong rin po as charity. Naglalaro kami, pero we're not just playing for ourselves. Naglalaro kami para sa mga beneficiary namin na palagay ko yun yung pinakamagandang bagay na meron tong liga na to na wala yung ibang liga. Lagi ko sila kanilang sinasabi na isipin din natin yung beneficiary natin. Kaya tayo sumali dito, siyempre, para din makatulong tayo. Ang ganda, di ba parang ang sarap sa pakiramdam ng nag-enjoy ka na nakakatulong ka pa. Kaya kahit madalas ay subsub sa trabaho, walang inaaksayang oras ang SSS Kabalikat para makapaglaan pa rin ng panahon sa pag-iensayo. Time management, siguro yung susi doon, no? As a public servant, we are working 8 to 5 daily. Araw-araw kami nag-work 8 to 5. Pero after nun, we make sure na nakapunta kami sa mga trainings namin para makahabol kami sa mga conditioning namin. Yung sa workplace po, sa workload, binabalance po namin yon sa pagpapractice. Nag-aside po kami ng allotted time sa practice and work. Minamanage na po namin ng maayos yung namin time and schedule. Bukod sa regular practices, may tune-up games din ang kupunan para malaman ang laro ng bawat isa. Para sa SSS Kabalikat, naging daan ang UNTV Cup upang mahubog ang kanilang pagkatao at makabuo ng magandang koneksyon sa iba't ibang ahensya. It's amazing how this sport has helped transform us, actually, a Filipino culture and small pockets of community like SSS. It's amazing how this sport not just builds character of the players, but builds character and camaraderie and the spirit of the community. So aside from that basketball spirit, yung mga government
employees, government workers, nakikita yung opportunity mag-interact sa amin, mag-inspire sa bawat isa na ipagpatuloy yung public service na ginagawa namin through this platform. Hindi sasayangin ng SSS Kabalikat ang pagkakataong makasali ulit sa Liga ng mga Public Servant dahil nabigyan sila ng magandang oportunidad na mas mapalawak pa ang kanilang abilidad sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng UNTV Cup. Samantala, tinanggap ng SSS Kabalikat ang Plaque of Appreciation mula sa UNTV Sports and Charity dahil sa pakikiisa sa layuning makatulong sa nangangailangan sa pamamagitan ng basketball. Gladys Tumahabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Natitirang units ng Ceres Bus sa Region 6 sinuspindi na kasunod ng aksidente sa Antique na ikinasawi ng 25 tao. Sunod-sunod na lindol sa bansa, nagkataon lang ayon sa PBOX. At weapon supply ng US sa Israel magpapatuloy. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 20 na nagsasabi, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.